Matapos ng ilang araw na pananahimik ng ina ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo, muli na itong nag-post sa kanyang social media. Ibinida nito na back on her business na siya ng kanyang bestseller vegan longganisa. Ngunit bago nito, nag-post ito ng regalo ng kanyang mga anak na si Carl Yulo at Eliza Yulo, na kung saan sinabi umano ng kanyang mga anak na alam daw nila kung pera ang ibibigay nila ay hindi naman daw gagastusin ito ng kanilang mommy Angelica sa kanyang sarili. Kaya naman minabuti na umano ng dalawa na tanging mga bagay na lamang ang kanilang ibigay sa kanilang mommy. Pagbabahagi pa ng convo nila ni Isa ni mommy Angelica. Ma, this is for you. You deserve it. Binili kita ng pwede mong magamit pag-attend ka ng party. Pag pera kasi binigay ko sa'yo, di ka na naman bibili ng para sa'yo. Gagamitin mo na naman para sa amin. Ayon kay Mommy Angelica ay na-speechless umano siya sa sinabi ng kanyang anak na bunso. Sumunod naman na nagbigay ng regalo sa kanya ay si Carl, na kung saan inoferan pa umano siya ng 13,000 pesos. Ito daw ang budget ni Carl para pang shopping ng kanilang mommy Angelica. Ngunit ayon kay mommy ay okay na daw siya sa sapatos na binili ni Carl. Itabi na lang umano ni Carl ang pera nito. Caption ni mommy Angelica, yung isang anak mo na di nagpakabog kay Eliza Yulo. Tapos sabi pa niya sa akin, Mama, 13,000 ang budget ko for you. Okay na to nak, tabi mo na yung ibang money mo. Alam ko kulang pa yan sa'yo kasi akala mo anak ka ni Henry C. Sa lakas mong gumastos. Thank you so much, Carl Yulo. Muli namang naungkat ang naging convo ni Mommy Angelica at Carl Yulo, na kung saan sinabihan umano niya ito si Carl na kung magkakaroon man siya ng girlfriend, sisiguraduhin daw sana ni Carl na maayos ang hahanapin nito. Sinagot naman daw ni Carl na titiyakin daw niya na ang makakarelasyon niya ang magugustuhan nila at ang katulad umano ng kanyang mommy Angelica. Sharing my conversation with my super duper mega over hyper kiddo Carl Yulo. Drew, pag nag-girlfriend ka, humanap ka ng maayos ha? Oo naman ma, hahanap ako yung katulad mo, hindi ako pipili ng hindi nyo magugustuhan. Dahil sa sinabi ni Carl, kinilig daw si Mommy Angelica, hindi daw kasi na-expect na manggagaling pa umano sa kanyang anak ang silatang sinabi ni Carl. Dahil hindi naman ito alam na ina-idolize pala siya ng kanyang sariling anak. Ayon kay Mommy Angelica, medyo kinilig ang nanay mo be. Hindi ko ina-expect na manggaling sa'yo ang mga salitang ito at di ko ina-expect na super mo ina-idolize nanay mo. What have I done to deserve someone like you? Lucky to have you as my son. You really are a gem. Basahin naman natin ang mga naging reaksyon ng publiko sa binahaging post ni Mommy Angelica. Saw a video from years ago. Sabi ni Angelica, ang biggest dream ng isa niyang anak ay talunin ang Kuya Kaloy niya. May nagbabadyang gulo. Kaloy should completely cut his ties with his family. Napakaskwami na nga ng nanay, pati mga kapatid din. Nararamdaman naman ang sincerity, pero wala akong ma-feel sa pamilya nila. Bata pa lang sa interview niya with Billy, gusto na niyang talunan si Kaloy. Wala naman dapat competition sa dalawang magkapatid. Aba, sa malamang ano-ano tinuturo sa sinasabi ng nanay nila para magkaroon ng ganong mindset. Hindi pinagpapala ang mga ganong goal. Kung alam lang nila, baka mamaya blessing pa ni Lord yung nangyari kay Kaloy. Kasi iniwas na agad siya ng nanay niyang I feel bad for the kids. The driving force they have to succeed is to beat their kuya instead of doing it for themselves. This doesn't help. I can see some frustrations about wanting to be seen as a good mother. But this way, it won't work and it will just add more fuel and feed the narrative that this whole fiasco wouldn't have started if she didn't post and air their drama online. It's definitely an attempt na patamaan si Kaloy. I don't want to see her Facebook pero hula ko ang mga comments na naman dyan ay buti pa yung anak mong si ano ay nagbibigay sa'yo. Kaya lalong ginaganahan yan magyabang ng ganyan sa Facebook dahil sa mga kaugali niya.
Duda ko, move nila yan para sirain lang si Kaloy o i-pressure siya o palabasin na siya ang mali. Pati yung mga interviews ng mga kapatid, curated, pinapalabas na si Kaloy ang lumayo at nagdamot. Nanay naman ang nagtakwil at kumupit. Nagdududa na rin ako sa ganap ng tatay at lolo-lola. Baka nagpaawa na lang para lumabas na snob si Yulo at yung mga childhood friends kuno na pinapadalaw siya sa kanila sa kabila ng toxic family issues nila. I hope Kaloy stands his ground and go abroad to train and study there. Bahala na yung mga utas niyang kamag-anak. Diyos ko, this Yulo family is in the classic example ng pamilya na bumubuhay ng anak para maging investment in the future at gaslighting sa loob ng pamilya. Iba talaga ang vibes sa mga taong tulad ni Angelica na nag-feeling mayaman, yung sobrang flaunt na mga bagay na nabibili rin naman ng mga raming Pinoy. Kaloy, if you're lurking here sa Reddit, for the love of God, putulin mo na ugnayan mo sa pamilya mo, especially sa biological mom mo. As a netizen, nagtitimpi ako mag-comment sa post kasi parang small effort ko na rin para di bigyang pansin pa lalo personal matter ni Kaloy. Pero oh my God, let's just run this one time. This one time lang. Si Mother Dear talaga ayaw paawat, hala siya. Siya talaga mismo nag-instigate ng hate kay Kaloy. May pag-iyak-iyak pa siya sa press con, halata namang walang sign of remorse. Parinig pa more sa social media, napakataklesa, my God. Kaloy, I don't know if you read this, but please huwag ka na bumalik dyan sa nanay mong yan. Remain close with your father and your other loved ones, but you don't have to reconcile with people who obviously do not appreciate and love you unconditionally. Sa pamilya namin, may mga away rin naman kami, but our parents were always there to be the biggest person. They teach us how to be mature and how to handle things when we are emotionally sensitive. Never silang nagganyan in public. Lakas ng loob ng mga netizens na diktahan si Kaloy at napatawarin ng nanay. Yung nanay ba nagbibigay respeto rin sa anak? Diyos ko. Angelica, with all due respect, ang kapal po ng inyong mukha. Ang daming hanash. Sana she has friends who can be honest with her and tell her that social media isn't the best place to air out such personal matters. Sobrang embarrassing, best to cut ties talaga. Sabi pa nga ni Miss Cynthia, we don't know the truth, but she's on Kaloy's side. Ibig sabihin, si Kaloy talaga ang totoong victim dito. Although sabi din niya na she will do her best to talk to Kaloy about his family pa rin yan. But for now, sabi niya, let's give Kaloy the time he needs. Wait na lang na maging ready siya at wag daw muna sana tunungin si Kaloy about his personal life, particularly his family issues. About Chloe naman, she said na mabait daw. She was very supportive of Kaloy daw. In fact, gusto daw sana ni Chloe na makapag-dinner sila ng family niya sa family ni Kaloy to patch things up. Pero nung nagpa-press con si Mudra, biglang umatras sila ni Kaloy, wag na lang daw pala. Toxic ng Mudra ha sa mga post niya, parang subtle way of saying hindi siya after sa pera ng mga anak niya. Concern ako sa dalawang bata na baon na sa utak nila kung paanong tratuhin ng Kuya Kaloy nila at dapat ipamper ang mami nila. I'm worried they're victims turning into accomplice na ng mother and oldest sib. Toxic family dynamics. It's disgusting how she manipulates her children against each other to serve her interests. Squatter na nanay. Pag mahirap at walang pinag-aralan, ganyan talaga ang mentality. Her intentions of posting that is so vile and nasty. Para ma-pressure din si Kaloy na magbigay ba kahit hindi naman talaga siya kamahal-mahal na nanay.